ba nakikipag-usap sa iyong magulang, guro at iba pang nakakatanda? Katulad ba lamang ito sa pagkikipag-usap mo sa iyong kaibigan at kaklase? Sa lahat ba ng lugar at pagkakataon malaya kang magsalita ng mga salitang anuman ang iyong nais sabihin o may mga sitwasyon na nangangailangan ng pagtitimpi? Ang mga tanong na ito at marami pang iba ang siyang isaalang-alang natin sa paglilinang ng kakayahang socio-linguistiko. Ayon kay Constantino 2000 sa aklat ni Santos et al. 2010, ang sociolinguistika ay ang pag-aaral sa ideya ng paggamit ng heterogeneous ng wika dahil sa magkakaibang mga individual at grupo na may magkakaibang lugar na tinitirhan, interes, gawain, pinag-aralan at iba pa. Ibig sabihin, ang sociolinguistic ay isang larangan ng linguistika na may tumutukoy sa pag-aaral ng ugnayan ng wika at lipunan. Sa pamamagitan ng sociolinguistic, iniuugnay ang wika sa mga konteksto ng paggamit nito sa totoong buhay na nagbibigay diin sa mga sosyal na implikasyon ng wika. Pinaniniwalaan na ang wika ay hindi lamang isang simpleng instrumento ng komunikasyon na ginagamit ng individual ayon sa isang sistema ng mga alituntunin, kundi isang kolektibong pwersa, isang pagsasama-sama ng mga anyo sa isang nagkakaibang kultural at sosyal na mga gawain at grupo. Malaki ang tulong ng mga sociolinguistika para mas lalong maunawaan kung bakit may iba-ibang wikang ginagamit ang isang lipunan. Ayon naman kay Chambers 1971, ang sociolinguistika ay ang pag-aaral makasosyal na gamit ng wika at ang mga produktibong pag-aaral sa 4 na dekada ng sociolinguistika ng pananaliksik ay nanggaling sa sosyal na ebalwasyon ng lingwistikong bayran. Isang larangan ng sociolinguistic na pinagtutuunan ngayon ng mga pag-aaral at pananaliksik tungkol sa variety at variation ng wika. Nakabatay ang pagkakaroon ng variety at variation ng wika sa paniniwalaang mga linguist o pagiging heterogeneous o ang pagkakaiba ng wika, Fisher 1960. At hindi kailanman pagkakatulad o uniformidad ang anumang wika. Ayon kay Bloomfield 1918, dala ito ng pagkakaiba ng pangkat ng tao, lugar na may iba't ibang lugar na tinitirhan, interes, gawain at pinag-aralan at iba pa. Mga variety na ito ay nagpapahiwatig ng una, formalidad at informalidad na sitwasyon. Pangalawa, ugnayan ng mga tagapagsalita. Pangatlo, pagkakilalang etniko, pagkakapaloob ng isang pangkat. At ang panghuli naman ay ang otoridad at ugnayang pangkapangyarihan. Bilang mag-aaral na nag-aaral upang makapagturo sa antas na sekundarya, paano ba natin maituturo ang wika gamit ang sociolinguistic? Ang sociolinguistic ay maaaring mailapat sa pagtuturo sa pamamagitan ng mga sumusunod na paraan. Una, pagbuo ng kontekstualisadong leksyon. Pangalawa, paggamit ng aktwal na materyales. Pangatlo, pagsusuri sa variety ng wika. Pang-apat, paggamit ng teknolohiya at social media. Panglima, pagsusuri sa wika sa media at politika. Pang-anim, pag-aaral sa sosyal na implikasyon. At pang-pito ay ang pananaliksik. Ang sociolinguistic ay napakahalaga sa pagsusuri ng iba't ibang variety at register ng wika na ginagamit sa iba't ibang konteksto tulad ng kabataan, bakla, social media at politika. Narito ang kalagahan nito sa bawat isa sa mga nabanggit na larangan. Kabataan. Ang pag-aaral ng sociolinguistic sa wika ng kabataan ay makakatulong sa pag-unawa sa mga pagbabago at pag-usbong ng mga terminolohiya, ekspresyon at paraan ng pagsasalita na kinakabit sa kanilang jenerasyon. Ito ay nagbibigay diin sa kung paano ang kabataan ay nakakaapekto sa pagbabago ng wika at kung paano ang wika ay nagiging bahagi ng kanilang pagkakakilanlan. Bakla. Ang wika ng LGBT+ na komunidad tulad ng bakla ay may sariling variety at register. Ang sociolinguistic ay makakatulong sa pag-unawa sa kung paano nabuo ang terminolohiya, estilo ng pagsasalita sa loob ng komunidad na ito. Ito ay nagpapakita na kung paano ang wika ang nagiging bahagi ng pagpapahayag ng kanilang identidad at karanasan. Social media. Sa social media, ang wika ay maaaring magbago at magkaroon ng mga bago at natatanging patakaran. Ang sociolinguistic ay nakakatulong sa pagsusuri ng paggamit ng mga emoji, abbreviations at iba pang online na pagsasalita na magiging bahagi ng digital sa komunikasyon. Ito ay nagbibigay linaw sa kung paano nagbabago ang wika sa mga online na espasyo. Politika. Sa larangan ng politika, ang sociolinguistic ay maaaring magpakita kung paano ang mga leader at mga mamamayan ay gumagamit ng wika para sa pagpapahayag ng kanilang opinyon, pangangampanya at pagsusulong ng kanilang adhikain. Ito ay nagpapakita ng kung paano ang wika ay nagiging kasangkapan sa pag-aambag sa pag-aayos ng lipunan. Sa pamamagitan ng sociolinguistic, maipapakita kung paano ang wika ay hindi lamang isang komunikasyon na kasangkapan, kundi isang malalim at makabuluhang bahagi ng kultura, lipunan at individual ng pagkakakilanlan. Ito ay nagbibigay linaw sa mga pagbabago, relasyon at implikasyon ng wika sa iba't ibang aspeto ng buhay ng tao. Ngayon, tayo ay tutungo na sa strategy.
Strategic. Ang kakayahang strategic ay tumutukoy sa paggamit ng strategy kung paano maisasagawa ang isang bagay upang mapunan ang kaalaman ng tuntunin sa wika. Ito rin ay nagsasabi na walang perpektong kaalaman ang nagsasalita sa kanyang wika at nagkakamali minsan ngunit hindi kinakikitaan ng pag-aalala dahil alam niya kung paano ang gagawin at ang mga estratehiyang strategic. Ito ay paraan ng paggamit ng mga coping o survival strategies upang punan ang mga limitado o imperpektong kalaman sa tuntunin sa wika at konstektong socio-cultural para sa maayos na komunikasyon. Ang teoryang strategic ay isang konseptual na pamamaraan sa pag-aaral ng mga desisyon at aksyon ng mga individual, grupo o organisasyon sa kanilang konstekto ng kanilang mga layunin at kalakaran ng kapaligiran. Mga estratehiyang strategic. Panghihiram o nanghihiram ang tao ng mga salita o wika upang kunan ang salita di maipapahayag. Muling pagpapakahulugan o paraphrase. Isinisaayos muli ang forma ng pangungusap o nagpapalit ng tamang salita upang mas may pahayag ang nais na sabihin. Ginagamit upang may saayos ang hindi pagkakaunawaan o mga puwang na komunikasyon. Circumclusion. Gumagamit ng mga salitang maglalarawan o tutukoy sa isang layunin o aksyon. Ngayon, tutungo tayo kung paano gamitin ang estratehiyang strategic o pagtuturo ng wika sa antas ng sekundarya sa pamamagitan ng paggawa ng banghay-aralin. Sa pamamagitan ng paggawa ng banghay-aralin para sa antas na sekundarya gamit ang teoryang strategic, maaari mong isama ang mga sumusunod. Una, pagtuturo batay sa layunin. Sinimula ng banghay-aralin sa pagtukoy ng malinaw na layunin o mga layunin para sa aralin ituturo. Ito ay dapat na makatutulong sa mga mag-aaral na maunawaan ang kahalagahan ng aralin at ang kanilang inaasahang natutunan pagkatapos. Pangalawa, pagpaplano ng kurikulum. Isaalang-alang ang pangunahing kasanayan at kaalaman na dapat matutunan ng mga mag-aaral sa pagpaplano ng iyong banghay-aralin. Siguraduhin na tutugma ito sa pangkalatang kurikulum at nagsusustento sa mga pangunahing konsepto ng asignaturang ituturo. Pangatlo, paggamit ng aktibong pag-aaral. Isama ang aktibong pag-aaral sa banghay-aralin tulad ng pagsasagawa ng eksperimento, talakayan o pagsusuri ng kaso. Ito ay makakatulong sa mga mag-aaral na magamit ang kanilang kasanayan sa pagsasaliksik, pagsusuri. 4. Pag-aaral sa konstekto. Isama ang mga pagsasanay na may kaugnayan sa pang-araw-araw na buhay ng mga mag-aaral. Ipinapakita ng teoryang strategic na ang pag-aaral ay may epektibo kapag nauugnay ito sa kanilang mga karanasan at interes. Panglima, paggamit ng teknolohiya. Maglaan ng mga digital na kagamitan o online na sangkap na makakatulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral. Maaari itong mga video tutorial, interactive simulation o online quizzes na magpapalalim sa kanilang pag-unawa. Pang-anim, pagpapakita ng pagganap. Isama ang mga pagsasanay kung saan ang mga mag-aaral ay magpapakita ng kanilang natutunan sa paraang pagsasagawa ng proyekto, pagsusulat ng sanaysay o paggawa ng presentasyon. Ito ay magbibigay daan sa kanila na ipakita ang kanilang pag-unawa at kasanayan sa mga konsepto. Sa paggamit ng mga teorya at praktikang ito, magkakaroon ka ng maayos na estratehiya sa pagtuturo na nakabatay sa pangangailangan ng mga mag-aaral at naglalayong mapalalim ang kanilang pangunawa sa mga konsepto.